good morning guys. So dadayo ulit tayo ngayong umaga. Yes! Balikan natin yung lihan natin ng malaking red bass. Wow. So doon ako pupunta ngayon. Ang oras natin is mag-aalas 5 na. Ayun, madilim pa. Biyahe pa ng about 20 minutes. Kaya pagdating natin doon, maliwanag na yon. Baka magpakita ulit sa akin yung mamsa, yung hindi natin tinamaan. Pwede na yung mga gamit ko. Yung mga mask, pins, weight. Nandito yung wetsuit. Ito yung pana. Ito yung camera ko. Gamit. Guys, dito na ako sa spot. So, ang daming namimingwit banda doon. Wow. Siguro may labas ng mga bait. Yes! Yung mga dalagang bukid. Dito pa rin tayo sa Barangay Banise. Ang ganda ng sikat ng araw. Wow. Maulap pa rin, pero ang kalma na ng dagat. So bihis lang ako. Tapos dive na tayo. Ayan, ito yung gamit nating motor papunta dito. So bihis lang muna ako. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kang updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Dito guys, tinawag ako ni Uncle na magpapatulong daw na buhatin yung bangka. Mamimingwit siya sa laot. Kaya tinulungan ko na. So ganito yung mga tao dito, napakasipag pa rin. Wow. Kahit matanda na at medyo mahina na ang katawan, gusto pa rin para mabuhay lang, para makalibre sa pang-ulam sila. So, nagkwentuhan kami dito bago ako umalis ni Uncle. Uncle ang tawag dito sa amin eh. Ilan daw ang sinisisid ko or gaano kalalim. Sabi niya mga 80 di pa daw. Natawa ako. Sabi ko mga 10 to 15 di pa lang ang kaya ko. Matapos magkwentuhan kami ni tatay, diretso na tayo sa dagat. Nag-aantay na sa atin ang blessing. Yes! Kaya alog muna tayo ng spear gun. Spear gun loaded. Let's go. Pagkarating ko dito sa spot guys, ay bagal ako. Since wala dito yung mga bait, hindi ko kagad nakita yung mga dalagang bukid. Kaya dito lang muna ako nag-unang dive dito sa mababaw para tingnan kung pasaan yung agos at kung makakakita tayo dito ng isda. Kung mahina yung agos guys at ganitong maraming isdang nakapaligid sa'yo, tingnan nyo lang kung saan nakaharap yung isda. Kung nakaharap sila sa kanan, pakaliwa yung agos. Fishing TV, subaybayan mo na. Sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Melster Fishing TV, darat ating A couple of hours na rin ang nagawa ko guys. Eto, nakita ko na yung mga grupo ng Slender Unicorn at mga Slick Unicorn. Kaya dito na ako nag-dive. At eto yung unang isda natin ngayong araw na ito. lalim ng karagatan, ating tutuklasin.
So, ang sinisisid pala natin dito guys is nasa 15 to 20 meters. Wow. At dito ako nagpwesto sa may bato. Kumbaga parang nakatago yung katawan natin para hindi kagad mahalata ng mga unicorn na to. Dito sa unang dive natin, nahihiya pang lumapit sa poging ito. Kaya antay-antay tayo at pili tayo kung anong pinakamalaki dito sa grupo. Eto, naaalangan pang lumapit sa akin. Siguro hindi napupugian sa akin to. Pagka-meet ko ng distance dito sa isa at pagka-close ko ng gap, tinira ko na to. Unang isda natin, napakalaking slender unicorn. Halos magdadalawang kilo na rin to. Kaya goods na goods na. Wow. Buena manong isda. So ang bintahan ko dito, ang pag slender unicorn is nasa 170 per kilo. Kaya goods na rin, makadalawang kilo ka, may 340 ka na. Since nandito lang naman guys yung mga unicorn, hindi na ako malis dito sa spot at kung saan ako nakapwesto kanina, doon rin ako pupunta. Since maganda kasi doon, medyo nakatago, may parang arko at nakatago yung katawan ko. At pagkapwesto nga natin dito guys, eto kaagad yung mga slender unicorn. So, hindi talaga sila mapakali kung nakikita kaagad itong poging ito dito sa ilalim ng dagat. Kaya pili ulit tayo ng pinakamalaki dito sa grupo. Since spearfishing tayo, pinapasok pa rin natin yung pagka-sustainable way of fishing. At ayun, napakaganda ng patama natin dito sa isang slender unicorn. At eto yung naging pangalawang isda natin ngayong araw na ito. Halos magdadalawang kilo na rin to. Etong ganitong size. So, kasama muna natin dito sa unang nahuli natin. Tuhog muna natin sa stringer natin. Ito mga ganito guys, linalagay ito sa bewang ko. Since magaan pa naman. Another dive tayo. Dito sa dive na to guys, habang nagpapahinga ako, nandito lang talagang mga slender unicorn. Nag-aangatan. Nahihiwagaan talaga dito sa gwapong ito. Sa ilalim ng dagat, malalim na pumapadyak. Sinalubong ang alon, dagok ng buhay at tadyak. Bitbit ang pangarap, sa puso ay may panata. Dito sa Mills Spearfishing TV, tayo'y magsama-sama. Sabay-sabay tayo, sa ilalim ng karagatan. Sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Mills Spearfishing TV, tara't ating sisirin. Malawak at nakaragatan, lungkot mo'y papawiin. At pagka-meet ko ng distance dito sa isa at na-close ko yung gap, tinira ko na to, baka tirahin pa ng iba. Lalim ng karagatan, ating tutuklasin. Sa bawat bit ng alon, uwa ang nadarama.
fishing TV. Subaybayan mo na, sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan. Sisuli ng laman, sa dagat o walang hanggan. Master Fishing TV, lahat ating sisirin. Malawak at At eto yung naging pang-tatlong isda natin ngayong umagang ito. Ng slender ulit. kasama ang hangin sumusubok sa atin. Halos kalahating oras na akong nagda-dive dito guys. Medyo lumakas na yung agos. Pero kaya pa nang mag-dive kaya sinubukan ko pa baka magpakita pa yung mga slender unicorn. At pagkapesto ko dito guys, pagtingin ko kaagad, biglang nawala dito yung mga unicorn. Nagtaka ako dito, mukhang nabulabog na ata natin. Paglingon ko ulit sa kaliwa, eto ang nakita ko. Napakalaking dog tuna. At kitang-kita ko naman guys na napakaganda yung patama ko dito sa dog tuna. Kaya lang napakalakas talaga na isda to. Isa to sa napakalakas talaga na isda. So lumalaban talaga at kumukuha ng line. Dito guys, biglang nawala ng laban dito at hang nawala na yung isda at sinabit pa yung line ko. Kaya kinabahan ako dito. Since yung unang neto is clip na, malalim na, hindi ko na kayang sisirin. Habang hinihila ko itong line, nakukuhaan ko naman ng line. Kaso nga lang, parang sabit na. Kaya sinubukan ko talagang hilahin at ginawa ko na yung lahat para makuha lang. Since hindi ko na talaga masisid to na napakalalim na. Buti na lang, ilang segundo pang paghihila ko, nakuha ko na. Nahihila ko na itong line na to. Pero mabigat pa rin, akala ko sabit lang. Yun pala, nandyan pa yung isda. Napagod lang siguro. Kaya lang, hindi ko talaga mataas. Parang sinabit niya talaga doon sa malalim na area. Kaya puwersa ko na lang nahatakin. At sumunod naman na hata ko. Kaso nga lang, pagka puwersa ko at nahata ko, wala na yung isda. Buti na lang, nadala pa itong shop pataas. So, okay na rin ako dito na nakuha ko pa yung shop. Kesa naman, nadala lahat. Hindi pa natin nakuha yung isda. Napunit na naman. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko sure kung tumagos yung shop natin. Ang laki pala. Ang laking dog tuna. Grabe. Ayan. Hindi na squala na yung ano natin. Ang laki pala nun. Sinabit, grabe. Buti lang nakuha pa itong shop natin. Thank you Lord. Kaya kinakabahan talaga ako pag dinadaanan ako ng ganitong isda. Sinabit sa corals. Nandun pa pala yung isda, yung pag hinihila-hila ko, nandun pa pala yung isda. Sumabit lang, grabe. Sayang, ang ganda ng tama. Kili-kili. Pero okay lang. Grabe. At least nakuha pa natin itong shop. At naalala ko tuloy yung sumisid ako ng 35 di pa Wow. sa isla nung kumana din ako ng napakalaking dog tuna pero nakuha ko yung isda na yon. Pero eto hindi natin nakuha, sayang. Dito guys, medyo nanghihinayang ako sa dog tuna at napagod na rin. Tapos kinabahan pa ako kaya bumalik ako dito sa mababaw na area muna. Dito muna ako nag-dive since lumalakas na yung agos. Kaya tingin tayo dito kung anong papakita sa atin. Nandito naman yung mga bait pagkapwesto ko.
A couple of seconds ang lumipas guys. Eto, habang nag-aantay tayo, nandito pala yung mga unicorn. Sinundan tayo dito sa mababaw na area. Siguro hinanap ako dun sa malalim. Hindi nila makita itong poging ito. Kaya sinundan siguro ako dito at nandito naman. Kaya lang medyo mailap na since maagang-maaga na kasi to. Maganda kasi hantang mga unicorn is yung umagang-umaga tapos patakip silim. Talagang lumalapit sila. Since gwapo tayo, eto lumapit na naman etong isa. Napakaganda naman yung patama. Ito yung pang-apat nating isda. Slender unicorn ulit. Goods na rin to. Kung nakuhan lang sana natin yung dog tutuna, goods na sana. Pwede na tayong umuwi. Kaso nga lang, hindi para sa atin ang isdang yon. Kasama muna natin to dito sa mga huli natin. Puro slender unicorn ang huli natin ngayon. Dito sa dive na to guys, dito na ako nag-dive sa mababaw na area since lumakas na yung agos sa malalim at pagod na rin tayo sa pag-dive. Halos magtatatlong oras na rin ako nagda-dive dito. Kaya nagbabaka sakali pa tayong makahuli dito ng isda. Ang lalim na ito guys is nasa 10 to 15 meters na lang. Wow. A couple of seconds ng aking pag-aantay dito sa ilalim, eto nandito na naman yung mga slick unicorn. Sumunod pa rin sa atin dito sa mababaw na area. Kaya antay tayo ng isa kung lalapit pa ito. Akala ko wala nang lalapit dito sa akin, pero itong isa biglang sumugod kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. Ito na yung last na isda natin na huli ngayong umagang dive na ito. Isang slick unicorn. Halos 1 kilo na rin to, etong ganitong size. Kaya goods na rin. Since pagkahuli ko kanina guys nung last na slender, linagay ko muna yun sa bato at sinabit. Kaya kunin na natin to para isama na itong huling slick unicorn at makauwi na tayo. Shoutout nga pala kay Jonathan Mahinay, Danilo Adalem, Chad Prince Adalem, Rosana Villahermosa, Rafi Bantilan, Romro Alcone, Sunny Dienla, Ka Fishing, Rebas Family, Teresa Castanida, Sagay Adventure, Jason Mura, Kayadong Family, Gebertas Family, Victorino Cariaga Jr., Marlon Hamisola, Leslie Silio, Raymar Fabrakil, George Portisa, Abloy Galito, Botsco Sampong, Basta Boy TV, Tolis Adventure, John Vincent Iliagas, Fernando Lacasandili, Tumulak Family, Beck Padirugaw, John Fernandez, Pasibi Family, Rostom Fishing, Aldrin Encio, Lare Fronda Jr., Noel Padirugaw, Adrian Layugan, Jomar, JR Balansag, Makoy, Oscar Tito JP Pato and Sam Morales, Rio Federico, Palsiso Family, Anthony Tuason, Disulok Family, Chenke Farelio, John David Anorta, Bido Samlang Vlog, Lugatok Family, Infinite Outdoor Quest, Tamayo Family, Agustin Family, Dennis De La Cruz, Fab Mendoza, Cyrex for Fishing Channel, Vicente Villavito, Anjo, Henry Macatol,
Warren Malgapo, Raymond, Henry Visitor, Nexon Edson, JTV, Jason M, Wayne Recto, Christopher Trinidad, Edison Abac, Edelberto Gadingan, Gerald Sabado, Giovanni Balarian, Dino Manungay, Bea Lopez. Maraming salamat po sa inyong lahat. Eto lang guys, yung mga huli natin. Apat tayong slender unicorn, Wow. isang slick unicorn. Goods na rin to. Kung nahuli pala natin yung dog tutuna, napakaraming blessing na naman to. May uwi sana tayo, kaso nga lang, hindi natin nakuha. Yun talaga dito sa dagat. Hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Pero parang sa akin na talaga yon. Kaso nga lang, sumabit lang sa corals, kaya nahirapan ako. Buti nga lang, nakuha ko pa yung shop. Yung shop ko pa naman is napakamahal. Nasa 4-5 yun. At habang nagpe-prepare ako dito guys, eto umahon na rin si tatay. Wow. Nauna lang ako ng konti at nandito na rin siya. Kaya tinignan ko muna yung huli niya kung anong mga huli. At eto may goatfish. Karamihan, triggerfish. Wow. Mga good size na rin. Halos mag-1 kilo siguro yung huli niya. Pinakita ko yung huli sa kanya at na-amaze siya. Sabi, wow, ang lalaki daw ng mga huli ko. Kaya binigyan ko na lang siya ng isang eto. Itong huli nating nahuling last na isda, binigay ko na sa kanya. Para maiba naman yung sasabawan niya ngayong tanghaling ito. So ayun guys, kauwi ko lang dito sa bahay. Hindi na ako nakapag-video nung pauwi kasi nalobat yung camera ko. Madali nang malobat itong GoPro. So naka 5 piraso tayong isda. Sayang yung dog tutuna. Ang laki sana. Kaso nga lang, yun yung talaga yung iniisip ko pag tinitira ko yung dog tutuna na yun. Yung sinasabi talaga sa ilalim. Kasi pag ganun yung ano tila, pag pinana mo, nagpapailalim talaga at yung part na yon medyo malalim na yon, yung clip, yung madilim na, pa slope na siya. Buti na lang natanggal pa nga yung ano eh, pero yung hinihila ko mabigat. Kaso nga lang natanggal din. Hindi ko alam kung malaki pala yon, siguro aabutin yun ng ano 15 kilos pataas. Okay na rin, at least naka 5 unicorn tayo. Yung dalawa nabenta na dyan sa ano, pag park ko ng motor. Ito yung bayad, 1.5 yung malaki, yung isa saka yung maliit. Dalaw na lang yung pambenta ko. So hahanap ako na lang na ito ng bibili. Malalaki na rin na slender. Okay na rin. Akala ko hindi na talaga matatanggal yung shop. Eh mahal pa naman yung shop sa pana ko. Nasa 4.5 to. Itong Salvemar yung ano ko eh. Yung shop Salvemar. Ito lang yung shop lang 4,500. Medyo na ano yung flapper oh. Hindi na eskwala. Dapat mga ganito lang to eh. Aayusin ko na lang to. Mga ganyan lang. Buti na lang natanggal. Akala ko hindi na matanggal. Sobrang lakas pa ng agos. Grabe. Buti na lang natanggal. Nakadive pa naman ako doon sa mababaw. Nakahuli tayo ng 2. Okay na rin. So ayun guys, may bibili na itong isa. Itong isa, pang ulam. Wala pala kaming ulam. Yung tanghali. Ito na lang yung bebenta ko. Yung nabenta to, may total din akong ano 700 plus yung kita ko ngayon, araw nga ito. Halos 4 hours din ako nag-dive kanina. Okay na din yun. Goods na kita na yon. Slick unicorn pala, binigay natin kay, ang tawag dito sa amin, uncle. Binigay ko doon. Since may huli siya, bigay ko na yung mga 1 kilo siguro yun, yung slick unicorn. Goods na rin yun para maiba naman yung lasa. Ang daming trigger fish na nahuli niya. So goods na rin yun.
At least naka-share tayo ng blessing. Iba kasi yung lasa ng isda na huli natin, saka yung trigger fish niya. Mga good size na rin, mga ganito yata. Mga gadangkal na rin. Nandito lang muna yung video natin hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all po.